Grabe oh. Alas 9 pa lang ng gabi, medyo dumidilim na yung yung panahon natin oh. Samantalang dati ganitong oras maliwanag na maliwanag pa. Ngayon lubog na yung araw lubog na oh. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Pero may liwanag pa rin naman kahit pa paano. Kaya lang syempre alam nyo mga kainex, nasanay na tayo na kapag umuwi tayo yung bang maliwanag pa. Baka nagulat kayo, dati pag umuwi ako madilim pa. Nagbago na yung schedule ko. Naka naman lang na-promote ako sa pang-umaga mga kainex. Napakaganda raw kasi ng performance ko Hindi raw kasi ako nag-overtime kaya pinromote ako sa magandang schedule. Yung sakop ko yung magagandang trabaho. Yan. Oy, by the way, nga pala nako noong nakaraang pumunta nga pala tayo sa Abraham Lake. Nako maraming nagsabi na hindi raw yata ako nag-share ng panggasolina. Bunga nga lang daw at camera ang dala ko. Pambihira naman kayo talaga. Sobra naman kayong magsalita. At saka hindi raw baka raw hindi ako nagdala ng pagkain. Baka raw wala daw akong dinala. Kahit na sumama lang daw ako. Tapos nag-vlog para pagkakitaan. Pambihira naman kayo, sobra naman kayo. Hindi naman lahat ng mga ginagawa ko ay kailangan ko ipakita sa mga vlogs namin mga kainis. Sinabi ko na sa inyo noon pa man na kapag dating sa pera ayokong pinapakita yan sa vlogs ko. Pambihira. Marami nagsabi dun, baka bunganga ka lang ng bunganga. Hinayaan mo lang mag-drive, hinayaan mo lang magpagasolina. Sila Panyero at yung mga kasama mo, pambihira ka Inags, napaka kuripot mo talaga, napaka buraot mo talaga. So maraming salamat. Ayan dahil tuloy sa mga comments nyo nakapag-isip tuloy ako. Sabi ko ba, mukhang kailangan sagutin ko tong mga kino-comment nila sa akin. Baka mamaya maniwala sila or baka sa isip nila talagang hindi ako nagbibigay ng pang-share. Aba mga kainags naman, wala kasi si Panyero rito wala, hindi pumasok mga kainags naman. Alam nyo, hindi ako papayag na ganyan kapag aalis kami sa mga outing. Hindi ako papayag niyan na hindi ako mag-share. Gusto kong mag-share, ako pa nga yung talaga nag-i-insist na nagsasabi na dapat pantay-pantay tayo, dapat hati-hati tayo. O diba? Actually, hindi nga ako pinapagbayad ni Panyero na magbigay ng panggasolina, pero sabi ko hindi ako papayag na hindi ako magbibigay kasi gusto ko magbibigay ako dahil syempre naman ikaw yung driver, sasakyan mo yung gagamitin natin, tapos ako sasakay. Hindi ako papayag ng ganyan. So nagbigay ako, hindi ko lang pinakita talaga sa vlog na nagbigay ako. So hindi ito, kaya ako sinasabi to syempre alam naman ng mga kasama ko yung totoo talaga kung nagbigay ako hindi. Kasi kung hindi ako nagbigay, nako mapapanood nila tong vlogs ko na to, sigurado magiging masama ang dating ko sa kanila kung hindi totoo yung mga pinagsasabi ko na hindi ako nagbigay ng pang-share mga kainags. Bira mo kang pinagtitinginan ako ng mga kasama ko rito Sabi ni, hinahanap nila yung kung sino yung kausap ko. At bakit ako tumatawa sa camera ang bihira. So yun na nga mga kainags, bihira naman Tapos nagdala rin ako ng maraming tubig. Ako nagtoka ng bottle water. Ako nagdala nun. Ang dami ko rin dinalang bottle water. Tapos nagdala rin ako ng alak. Baka hindi nyo alam yun. Siyempre hindi nyo alam, hindi ko pinakita sa mga vlogs ko kaya hindi nyo alam. Kaya ito sinasabi ko na. So sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng mga ginagawa ko, especially sa mga outing namin, kailangan ko ipakita sa vlogs. Kasi sabi ko nga sa inyo, ayoko ma-involve yung mga pera-pera, mga ganyan-ganyan na nagbibigay ako. Pero alam lang mga kasama ko. Kasi kung hindi ito yung mga pinagsasabi ko sa inyo ngayon, magiging masama ang dating ko sa kanila, magiging sinungaling ang dating ko sa kanila. So yan, alam nila mga kasama ko yan mga kainags pagdating sa mga ganyan, ako pa yung nag-i-insist talaga. Bago kasi kami umalis, ako yung nagsasabi talaga, kami yung nagpaplano talaga na pagdating sa mga share dapat kami magbibigay. Katulad nung si Henry Navarro, di ba yung kasama natin. Nako ayaw na kaming magbigay ng pera sa kanila kasi nga sila yung magdadala raw ng maraming pagkain. Sabi ko naman, hindi po pwede yun. Tsaka sabi rin ni Panyero, hindi po pwede na kakain lang kami, baka mamaya mabulunan kami. Ang bihira naman. Kaya sabi ko, hindi kami papayag, Henry Boy,
na hindi kami magbibigay sa'yo. Magbibigay kami sa'yo kahit papaano, para naman pag kumain kami, malunok namin yung kinakain namin. Yan. Napakahirap kayang lunukin nung pagkain na kinakain mo kapag hindi ka naman nagbigay, pambihira. Siyempre naman, sila yung naghirap, sila yung nagluto, di ba? Tsaka siyempre tulong-tulong dapat, patas-patas dapat lahat, mga kainis. So pambihira naman, hindi dapat makapanlamang, di ba? So siyempre, katulad dun, basta tulong-tulong kami lahat. Parang nabubulol ako, parang hindi totoo yung sinasabi ko, parang ayaw nyo maniwala talaga sa akin, ha. Ang bihira. Pero hindi, mga kainis, sa totoo talaga. Yan, hati-hati kami dyan. Walang lamangan, kahit siyempre shoutout doon sa mga sa family ng kila Henry Navarro, kasi sila yung nagdala ng pagkain, nagdala ng mga basta mga luto, kasi family, magkakasama silang family, kaya sabi nila sa amin, totally magdadala na rin lang kami ng pagkain para sa family namin, so dadagdagan na lang daw nila yung lulutuin nilang pagkain para sa amin. So nagbigay nga kami ng pambili. Yan, doon sa mga nagko-comment, sinasabi nyo kuripot ako. Totoo naman po talaga akong kuripot talaga ako, pero yung pagiging kuripot ko nasa tamang lugar yan. Yung pagiging kuripot ko, hindi ko pwedeng gawin, hindi ko pwedeng sundin yung mga sinasabi ninyo kung alam ko naman sa sarili ko na hindi ko talaga kaya, diba? Kasi ang iniisip ko yung bukas, mga kainags, hindi pwedeng ngayon lang, kasi yung bukas hindi naman nauubos ang bukas eh. Laging may bukas yan, bukas, diba? Pagkagising mo ngayon may bukas pa. Ang buhay natin, yan, nauubos yan. Baka hindi na natin abutan ng bukas. Kaya importante yung bukas ang iniisip natin. So ako kasi, mga kainis, pag hindi ko kaya isang bagay, hindi ko talaga ginagawa yan. Hindi ko inaabot yung hindi ko kaya abutin. Kung hanggang saan lang ako, hanggang doon na lang ako. Kasi siyempre, ako ini-enjoy ko na lang yung buhay ko, mga kainis. Nasa ano na tayo, nasa dapit hapon na tayo ng buhay natin, siyempre. Di ba? Kaya, pero siyempre maraming salamat sa comments ninyo, Maraming salamat. Tsaka siyempre kung ano yung mga sinasabi nyo sa akin na dapat bumili ka ng ganito, dapat ganito, pasensya na kayo, mga kainags, ano lang kasi ako, wala kasi akong sugar coating eh. Pinapakita ko talaga kung ano yung totoo, pinapakita ko talaga kung ano yung ganito, di ba? Kung ano yung nakikita nyo sa akin, yun talaga, mga kainags. Pero siyempre maraming salamat dahil minahal nyo ako dahil sa kung sino man ako, sa pagiging kuripot ko, sa pagiging buraot ko. Maraming salamat dahil minahal nyo pa rin ako. Yan. Thank you so much, pambihira naman. So yun, syempre, mga kainis, marami mga nagsasabi na dapat ganito, dapat kumakain ka sa mga mamahaling restaurant. Marami pang nagsasabi na sa comment section, sa ano ba ang restaurant na pinakamahal mong nakainan? Naku, wala po akong nakainan na pinakamahal na restaurant. Siguro nakainan ko lang ng pinakamahal na restaurant, Boston Pizza. Yan. Tsaka bihirang-bihira pa, madalang pa, 'di ba? So ako kasi, mga kainis, sabi ko nga sa inyo importante kasi sa akin yung bukas. Kung paano tayo makakasurvive sa bukas, at saka syempre yung mga emergency. Yun ang pinaghandaan talaga natin. Pinaputakti na ako ng mga lamok dito. Yun talaga. Kaya doon sa mga nagko-comment na, naku, napakakuripot mo talaga. Proud na proud po ako dyan. Naku, napakaburaot mo talaga, Inags. Proud na proud po ako dyan talaga. Kasi syempre, diba? Sino ba kung sakali bang kapusin ako? Bibigyan nyo ba ako ng pambayad? Bibigyan nyo ba ako ng pambayad ng bills? Bibigyan nyo ba ako ng pera kung sakaling kapusin ako? Dahil kung susundin ko yung mga gusto ninyo, diba? Hindi. Diba? Tapos sabi nyo, hindi naman lahat, yung mga nagko-comment, dapat ganito ginawa mo, dapat pumunta kayo sa ganito. Abay, pwede ko pong gawin yan. Padalan nyo ako ng pera, gagawin ko yan. Ang bihira. Lako, mukhang sabihin ng mga kasama ko, mukhang sisiraan ako ng ulo, tumatawa ako mag-isa. Gumaganon pa ako. So madaling gawin yung mga sinasabi ninyo kung papadala nyo ako ng pera. Pero syempre ako, mga kainis, alam ko sa sarili ko, nababasa ko yung mga comment ninyo pag sinabi nyo ang ganito dapat binili mo, dapat bili ka ng ganito, dapat punta ka sa ganito, ganyan. Nako, napakadaling gawin yan, mga kainis, kung may pera kang sapat. Pero kung wala ka naman perang sapat, ayokong abutin. Sabi ko nga sa inyo, ayokong gawin kung alam ko sa sarili ko na yung bukas, kung bukas wala naman akong pera, 'di ba? So hindi lahat, mga kainis, gastos dito, gastos doon. Hindi porke
bago yung mga truck ng mga kasama ko, dapat yung truck ko bago na rin. 'Di ba? Dapat bago na rin. Hindi ganoon, mga kainis. Ano kaya sabi niya, meron nga nag-comment, maraming salamat sa nag-comment, no? Kaya maraming mga kababayan natin na lubog sa utang kasi yung mga kaibigan nila, yung mga kakilala nila, pag nakitang bago ang sasakyan, bago ang bahay, kailangan bago na rin ang kanilang sasakyan at kailangan bago na rin ang kanilang bahay, yung bang hindi sila magpapahuli. Kaya yun na, sabi nung nag-comment, kaya maraming lubog sa utang ang karamihan sa atin dahil sa ganong attitude, sa ganong pananaw sa buhay. So ako po, hindi po ako ganon. Di baling bulok ang sasakyan ko, sabi ko sa inyo ilang beses na, di baling bulok ang sasakyan ko, bulok ang bahay ko, at least importante, nakakatulog po ako ng mahimbing dahil wala po akong iniisip na babayaran at trabaho ng trabaho. Kasi po ako po sa edad ko na to, sabi ko kasi at my age, gusto ko na lang nagre-relax na ako. So marami nga nagsasabi, no, mga kainis, so sabi sa akin dito no, mga baguhan, bakit hindi ka kuya nag-overtime? Bakit umuwi ka na kagad ng maaga? Diba? Tapos bakit 32 hours ka lang? Yun ang tanong nila sa akin. Sabi ko naman, napakaganda naman ng tanong nyo. Baka hindi naka-record. Naka-record nga. Sabi ko, napakaganda naman ng tanong ninyo. Sabi ko kasi nung kabataan ko, abay, napakalakas ko rin magtrabaho. Overtime din ako ng overtime nung kabataan ko. Pero syempre, habang nag-overtime ako at kumikita ako ng pera, yung perang kinikita ko, nilalagay ko sa tamang lagayan. Sinisave ko sa bangko. Hindi ko ginagastos dito, gastos doon, dahil meron akong future na pinaghahandaan. At sabi ko, gusto ko pagdating ng bukas, pagdating ng tamang edad ko, yung nagkakaedad na ako, gusto ko relax na lang. Gusto ko at my age na ganitong edad, gusto ko dapat hindi na ako masyado nag-overtime, hindi na ako masyado nagtatrabaho, hindi na ako nakapokus sa laging trabaho ng trabaho. Yun ang pinaghandaan ko. Yun ang sabi ko sa kanila. Kaya lagi nating iisipin yung bukas. Sabi ko nga, hindi na uubos ang bukas, laging mayroong bukas yan. Pero pag naubos ang oras natin, 'di ba? Sa kakatrabaho, baka hindi na tayo umabot bukas. Yung oras natin nauubos yan, pero yung bukas hindi. Lagi nating tatandaan yan. Dami ng lamok dito, pinapaalis na ako ng lamok dito, ang bihira. So yan, mga kainis, ano? Ako, iba yung paninindigan ko sa sarili ko. Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, naranasan ko ng maging mahirap. Naku, ayoko nang bumalik sa pagiging mahirap. Mahirap ang buhay. Ayoko nang bumalik doon, naranasan ko na yon. Ayoko na. Sabi ko na sa inyo, naikwento ko na yan sa inyo kung bakit ganun. Kaya kung bakit ako nagiging kuripot. Kasi kailangan maging kuripot. Hindi basta gastos dito, hindi basta porke may bago yung kaibigan mo, porke may bago si kumpare, mayroong ganito si tropa mo, dapat meron ka na rin ganon. Hindi po ako ganon. Hindi po ako ganon. Pinaghandaan ko po yung bukas. Yan. Pero syempre maraming salamat sa comment ninyo. Dahil sa comment ninyo meron akong content ngayon, di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, mga kinis, sa tuwing lumalabas po kami, nag-share po ako niyan. Nagbibigay po ako sa kanila. Hindi po ako pumapayag na wala akong ibibigay. Wala kasi si Panyero rito Abisit sayang kung kasama ko sana siya malamang isasama ko sa vlog ko, sasabihin ko sa kanya, parang Panyero, sabihin mo, totoo yung sinasabi ko. Oy, Panyero nga pala, shoutout sa'yo, no? Baka nanonood ka, pwede bang mag-comment ka sa dyan? Pakisabi mo nga na nag-share ako sa'yo, tapos ako pa yung talagang nag-i-insist na dapat lahat tayo sa lakaran pantay-pantay. Walang lamangan, especially yung driver at yung nagdala ng sasakyan. Paki-comment mo nga, Panyero, tulungan mo nga ako rito. Yan. Naghanap ng kakampi, no? Ang bira. So yun, mga kinis, sabi ko nga sa inyo no? Inano ko sa sarili ko na pag itong edad ko na to, dumating na, katulad ngayon, edad ko na ganito, no? Gusto ko nang lasapin yung sarap ng buhay. Ibig sabihin sarap ng buhay, yung fruit of labor na ginawa natin dati, yung hard work na ginawa natin dati. Eto na yun Eto na, nilalasap na natin. 'Di ba? Kasi pinaghandaan natin ito nung kabataan pa natin. Kaya doon sa mga kabataan, habang maaga pa, magtrabaho, work hard, pero mag-ipon. Huwag kalimutang mag-ipon ng pera, huwag gastusin ng gastusin. 'Di ba? Paghandaan ninyo yung bukas. Dahil mahirap magsisi kapag nahuli ka na. Pag sa bandang huli, 'di ba? Sasabihin mo sa bandang huli, sana pala ganito ginawa ko nung
Sana pala ganitong ginawa ko nung kabataan ko pa, nung malakas pa ako, nag-ipon ako ng nag-ipon, nagtrabaho, tapos ipon. 'Di ba? Mahirap malubog sa utang. Mahirap malubog sa utang, inahin na yupak ng mga lamok na to. Talagang gustong-gusto nila yung dugong bughaw ni Inags. Makapasok na, tinatadtad na ako ng lamok dito, mga kainis, ano. So yan, no. Hanggang dito na yung vlog ko, mga kainis. Maraming salamat sa inyo. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. Maraming salamat po. Real talk lang po tayo, real talk. Wag po kayo magalit sa akin, no. At doon po sa mga nagko-comment na mga hindi magaganda sa akin, wala pong problema yun. Game tayo dyan. Marunong tayong tumanggap ng mga criticism, marunong tayong tumanggap ng mga positive criticism. Lahat ng pwede nyo sabihin sa akin, kung ano nakikita nyo sa akin, kaya ko pong tanggapin yan, tatanggapin ko po. Maraming salamat po, so much, thank you. Tsaka syempre, natututo din ako sa mga comments ninyo. Hindi po ako nagagalit, hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob sa mga nagko-comment sa akin ng mga hindi magaganda. At doon sa lalo na sa mga may katuwiran, hindi po ako nagagalit sa inyo, nagpapasalamat po ako sa inyo. Kasi nga, meron pa rin ako, dahil nga po sa mga comment ninyo, meron po ako nagiging content. Maraming salamat so much. Basta lagi nating isipin, mahal ko kayo. Alam ko naman, kahit na hindi nyo ako gusto, mahal ko pa rin kayo. Lagi natin tandaan, peace lang tayo. Mahal na mahal ko kayo. Yan. Hanggang sa muli.